Alam ba natin ang kapangyarihan ng sinalitang ito ni Jesus noon? Let the reader understand. Naalala niyo ba ang kwentong ito sa Biblia? Noong si Jesus ay pinahihirapan, habang pasan niya ang krus, maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Gayon rin ang mga babae na tumatangis at awang-awa sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ay hinarap niya sila at sinabihan ng mga babae ng ganito. Luke 23 verse 28 to 30. But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, stop weeping for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. Naisip ba natin kung bakit sinabi ito ni Jesus sa mga babae na naroon ng panahong iyon? Hindi ba't malinaw na sila ang kausap? Sila ang binalaan? Sapagkat sa kanila mangyayari at magaganap. Sa katunayan, ay alam ng mga tao noon na ang binanggit ni Jesus ay Old Testament language na nagpapahiwatig ng paparating na paghuhukom sa kanila at sa kanilang panahon magaganap lahat. Alam nila na ang sinalita ni Jesus ay hango sa aklat ng Hosea at Isaiah, nang iparating sa panahong iyon ang paghuhukom ng Diyos. Hosea 10 verse 8. Also the high places of Avon, the sin of Israel, will be destroyed. Thorn and thistle will grow on their altars. Then they will say to the mountains, Cover us, and to the hills, Fall on us. Isaiah 2 verse 19. Men will go into caves of the rocks and into holes of the ground before the terror of the Lord and the splendor of his majesty, when he arises to make the earth tremble. Sa sulat nga ni Daniel ay ganito ang bilin at pangako. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Kaya't makatwiran lang na sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay siya mismo ang magpahintulot na ito ay buksan para sa kaalaman ng mga tao noon, sapagkat dumating na nga ang panahon upang maganap na ang lahat ng nasa kasulatan. Jesus gave the go signal and opened the sealed words of Daniel, sapagkat dumating na nga noon ang time of the end. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 15 to 22. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Iyon na nga ang pagdating ng panahon upang ipaalam na sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus na let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Hindi ba't ito na nga ang sinabi ni Jesus sa mga babaeng tumatangi sa kanya noon? But pray that your flight will not be in the winter or on a Sabbath. For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. Unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Sa katunayan, inihayag ng Panginoong Hesus noon kahit sa panimula pa lang ng aklat ng Revelation, ang pahayag upang ipaalam na sa kanila ang paparating na noong paghuhukom at kapighatiang mararanasan ng Jerusalem bilang katuparan sa pangako ng hula kay Daniel. Revelation 1 verse 1 to 3. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bondservants, the things which must soon take place. And he sent and communicated it by his angel to his bondservant John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is he who reads. Ito na nga ang katuparan sa inihayag na hula kay Daniel. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Sapagkat malapit na ngang dumating noon ang pagtatapos ng Old Covenant Age, kaya sinabi ni Jesus na malapit na. And those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. Kaya walang katotohanan ng aklat ng Revelation ay para sa atin at sa ating panahon patungkol.
Napakamali at irresponsabling pag-angkin natin ito sa mga hula ng kasulatan. Patunay na ang mga revelasyon ng Panginoong Hesus ay naganap na sa kanilang henerasyon, sapagkat sila nga noon ang kausap at sinabihang must soon take place, for the time is near. Alam nila noon na sa kanila at sa kanilang panahon magaganap ang tinukoy ni Jesus na kaparusahan para sa Israel, sapagkat ito ang hinula mula pa noon sa mga sulat ni Daniel, na noon ay pinasarhan muna hanggang sa pagdating ng takdang panahon. Daniel 12 verse 1 to 4. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pansinin nating mabuti ang sulat ng kwento, sapagkat ang mga ito ay maliwanag na tinupad ng Panginoon sa kanilang panahon. At dahil ipinangako sa aklat ni Daniel na ang pagdating ng labis na kapighatian sa Jerusalem, ang time of the end, ay hindi end of the world, kundi end of the old covenant. Ang pagtatapos ng mga batas ni Moses at ang pagwawakas ng kasamaan ng Israel. Ang kanyang pagbabalik, hindi sa katawan, kundi para sa paghuhukom. Naunawaan nila iyon. Ang katotohanan ito ay patunay na naganap lahat noong AD 70. Matthew 24 verse 32 to 35. Now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So, you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ito rin ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi sa Luke 21 verse 33. Hindi ito literal na end times o pagwawakas ng mundo para mapalitan ng literal na new heavens and new earth. Sapagkat sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant age na alam nilang dapat na matapos, kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa paparating na noon na New Covenant age, kung kaya't will not pass away. Sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Kaya nga kung atin lang sana nauunawain ang mga ito at isasaalang-alang ang mga ginamit na Old Testament language, mauunawaan natin ang malinaw. Walang literal na end times o katapusan ng mundo. Hindi nga ba't malinaw kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus noon na let the reader understand?